Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng kalsada at ilaw sa baryo ng San Roque, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng sapa. Ang bahay ay yari sa kahoy na amorseko, may bubong na pawid at pinalilibutan ng mga punong mangga. Pero kahit maganda ang paligid, walang nagtatagal na nakatira roon. Ayon sa mga matatanda, tuwing gabi, may maririnig na yabag sa loob ng bahay kahit walang tao. Minsan, may mga ilaw na sumisilip mula sa bintana, kulay dilaw at kumikislap, pero pag nilapitan mo, wala na ito. May mga nakakita rin ng babaeng nakaputi na nakatayo sa balkonahe, ngunit sa isang iglap lang ay nawawala. Noong dekada 50, isang mag-asawa mula sa kabilang bayan ang lumipat sa bahay. Si Andres at si Pilar, kasama ang kanilang bunsong anak na si Lito, ay naghanap lang ng murang titirhan at hindi pinansin ang mga babala ng kapitbahay. Sa unang linggo, payapa ang lahat. Ngunit isang gabi, habang natutulog sila, nagising si Pilar sa kaluskos sa kusina. Akala niya ay pusa lang, pero pagtingin niya, may isang matandang babae na nakaupo sa lamesa, walang mukha, at nakatalon. Hindi kumikilos, pero naririnig ang mahinang paghinga nito. Napasigaw si Pilar at agad nagising si Andres. Ngunit nang puntahan nila, wala na ang matanda. Iniwan na lang nila ang ilaw sa sala buong gabi. Kinabukasan, habang naglalaro si Lito sa labas, may nakitang maliit na bola ng apoy na lumilipad sa hangin at paikot-ikot sa puno ng mangga. Sinundan niya ito hanggang sa gilid ng sapa. Doon, nakakita siya ng maraming ganoong liwanag at sa gitna nito, isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok. Umiti ito kay Lito at tinawag siya sa pangalan. Buti na lang, dumating si Pilar at hinila ang anak palayo. Mula noon, gabi-gabi na silang nakakarinig ng mga yabag sa bubong, pagkatok sa dingding at mga bulong sa dilim. Hanggang isang gabi ng malakas na ulan, nakita ni Andres sa labas ang babaeng nakaputi. Pero ngayon, basang-basa at kitang-kita niyang wala itong mukha. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-asawa. Umalis sila sa bahay, iniwan ang lahat ng gamit. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa dulo ng sapa, puno ng damo at insekto. Ngunit sa gabi, may nagsasabing nakikita pa rin ang babaeng nakaputi sa balkonahe, nakatingin sa mga dumaraan. At sabi ng matatanda, kung maririnig mo ang tawag niya sa pangalan mo, huwag kang lilingon, baka ikaw na ang susunod na manirahan sa bahay na iyon.